Well! Hello mga Bebshi! Panibagong araw, panibagong content recipe na naman ang aking isi-share sa inyo. Mahilig ba kayo sa banana cake or paborito nyo ba ang banana cake? Gusto nyong gumawa pero wala kayong oven? Well, gawin nating madali at hindi nagagamit ng oven dahil steamer lang ang ating gagamitin para sa ating banana cake. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang paggawa. Dito sa ating mixing bowl ay maglagay tayo ng 4 cups na flour or 1/2 kilo ng harina. Para walang buo-buo itong ating harina, gagamit tayo dito ng strainer. Sunod, maglagay tayo ng 2 tablespoon ng baking powder. Tapos ay 2 tablespoon din ng baking soda. Sunod ay i-mix lang natin itong ating mga dry ingredients. Para sa liquid ingredients, meron ako ditong 2 cups na buttermilk. No worries kung wala kayong buttermilk. Kung meron kayo dyang evaporated milk, 2 cups lang din mga Bebshi. Tapos maglagay tayo dyan ng 2 tablespoon ng sukang puti. So yan lang ang gagawin pagka wala kayong buttermilk. I-set aside muna natin ang ginawa nating buttermilk. Meron ako ditong 6 na saging. I-mash lang natin ito mga Bebshi at gagamit lang tayo dito ng tinidor. Para naman sa saging na ating gagamitin mga Bebshi, mas masarap talaga pagka yung overripe na din talaga na saging. Minsan, pag nagki-craving ako nitong banana cake, bibili ako sa may bakery. Pero hindi talaga active ang gusto ko sa banana cake. Kaya naman, pagka nagki-crave na din ako talaga, ay gusto ko ako na lang ang gumawa. Mas masarap pa at napaka-moist pa ng banana cake. Madali lang din naman gawin itong banana cake pag samahin mo lang din naman ang mga ingredients. Ayan na at naglagay na ako dyan ng bali 2 cups na dark brown sugar. Tapos nilagay ko na nga din dito ang aking ginawang buttermilk mixture. I-mix lang natin ito ng maayos para naman saktong ma-dissolve itong ating mga ingredients. Sunod ay maglagay tayo dito ng cooking oil. Mas maganda pagka gamitin yung oil dito ay vegetable oil. 1 cup na cooking oil tapos 5 itlog. Maliit pala itong mixing bowl na aking ginamit. Kaya naman ay medyo pahirapan ako dito sa pagmix itong aking mixture mga Bebshi. Malumanay nga lang ang pagmix ko dito nang sa gayon na hindi ito matapon ng aking butter mixture. Huwag din kalimutang maglagay ng 1 teaspoon na vanilla tapos itong cinnamon powder 1 teaspoon lang din. Pero huwag mag-alala dahil optional lang din naman ito mga Bebshi. Pagkatapos kong nagmix ay inilagay ko na siya dito sa aking baking loaf pan na gagamitin. Pwede din kayo ditong maglagay ng chocolate chips pero sa akin naglagay lang ako dito ng cashew nut sa top. Sunod ay nilagay ko na siya dito sa aking steamer at steam natin siya for 40 to 50 minutes. Low to medium setting lang ang apoy natin dito mga Bebshi. After 40 minutes, i-check natin siya dito sa ating stick or pwede din kayong gumamit ng toothpick. Pag lalabas na meron pang dumidikit ay hilaw pa ito mga Bebshi. Pero pagka lalabas na malinis ay luto na ito mga Bebshi and then pwede na din natin iyang hanguin. Ganito lang naman kadali gumawa ng banana cake kung wala ka namang oven. Steamer lang, sapat na. Ano pa bang hinihintay nyo mga Bebshi? Gawin nyo na din ito at mapapawaw kayo sa sarap nitong banana cake na super moist at hindi tinipid itong ating mga ingredients. Ang perfect ng pagkagawa ko nitong aking banana cake mga Bebshi. Worth it din naman ang aking pagod nito. Kailangan kasi sa araw-araw ay meron akong gagawin na content dahil gusto ko pagka ako'y nagluluto at nag-share sa inyo ng recipe, gusto ko sakto talaga at dapat masarap dahil alam kong gagayahin nyo din ito. Kaya naman ay pinapatikim ko kina Madam Brenda sa mga social climber ang aking mga niluluto nang sa gayon ay mabigyan nila ng reaction itong aking recipe. At dahil tapos ko na nga din itong na-slice, dadalhin ko na ito sa farmhouse para matikman na nila Madam. Mahulog ko. Kulbaan ko, pais. Laman. Baking soda. Uy, simba ko. Ayaw, uy. Ayan na, thank you so much mga Bebshi. Para naman sa kanilang reaction, i-upload ko lang sa susunod na video ko. Thank you mga Bebshi and see you again to my next video. Bye!